Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy ang nasasagap nyo ng person mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung card mo. The Sun, na ang ibig sabihin, ito yung panahon na nakakatakas ka na sa mga problemang dumarating sa buhay mo. Nagkakaroon na ng clarity at alam mo na kung ano yung mga dapat mong gagawin. Maliit man or malaki, nakakatulong yung mga blessings na dumarating sa iyo. Yun yung nagiging solution sa problem mo. The Wheel of Fortune. Pareho sa iyo, itong card ng person mo ay merong pagbabagong nangyayari sa buhay nyo. Pumapabor na pareho sa inyo ng person mo ang kapalaran. Pero syempre guys, kahit na may nangyayaring tagumpay sa buhay mo or nagpapatuloy na paunti-unting nagkakaroon ng improvement, magpatuloy ka pa rin. Yung blessings na dumarating sa iyo, ito yung mas pagtuunan mo ng pansin. Huwag yung mas malakihan pa o kaya yung mga darating. Yung blessings na yan, connected ang family nyo. Kasi pareho kayo ng person mo na maganda yung cards. Bukod sa problem, na pagtagumpayan nyo din na makatapos yung mga anak nyo or na itataguyod nyo yung family, na kahit simpleng paraan or simple yung pamumuhay nyo. Yung swerte nasa inyo ng person mo. Itong advice naman ng mystical cards ay reassess na ang ibig sabihin ay suriin mong maigi kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo. Kung may kailangan baguhin o kaya kailangan pang bigyan ng improvement. Itong sovereign, ang ibig sabihin ay ikaw yung kailangan mag-manage ng buhay mo. Regaluhan mo rin yung sarili mo sa pagtsatsaga mo. Itong surrender, may mga sitwasyon kasi sa buhay natin na may hirapan tayong makontrol, kaya kailangan nating sumunod. Ito na nga yung nangyayari sa'yo, di ba? Maganda na yung nagiging resulta dahil matyaga ka. Itong release, i-let go mo na yung mga past o kaya present kasi bagong chapter na yung sisimulan mo. Kayo ng person mo ang magsisimula kasi pareho kayong maganda yung cards eh. Nagtutugma ba ng naiisip at saka kapalaran. Alamin naman natin guys kung bakit ipinakita yung The Sun, yung card mo. Kaya kung mahirap yung sitwasyon mo ngayon, hindi ang panghabang buhay at ipagpatuloy mo yung tama. At saka huwag kalimutan yung balanse sa buhay. Ang cards mo ay 8 of Wands, The Magician, Queen of Swords. Ikaw na lang magpalit kung si person mo ito, ikaw. Kasi base sa mga cards, male energy itong ipinapakita sa cards mo. At saka kahit dito sa mga cards na to, pinapakita yung milagro. Kumukonekta sa The Sun na card na stress-free ka na, magkakaroon ng solutions yung mga problems mo. At saka hanggat maaari, sinisikap mo na resolbahan yung mga problemang dumarating sa buhay mo or buhay ng mga taong nasa paligid mo. Ganun ka ka-mature. Sa career, ang ilan sa inyo ang trabaho mo related sa travel. Ang ilan sa inyo palipat-lipat ka ng lugar o kaya sa ibang bansa ang trabaho mo.
Kung hindi ito nangyayari sa'yo ngayon, naghahanap ka pa lang, ito yung magiging trabaho mo. Yung hindi ka mapipirme sa isang lugar. At saka mapagkakatiwalaan ka din kasi yung looks mo, maamo. Sa karir man or personal na buhay, pag may sinabing sikreto sa'yo, hindi mo to ikinakalat. Kaya napagkakatiwalaan ka ng mga kasamahan mo or boss. Itong card naman ng person mo, ang alamin natin. Para sa mga single, ang ilan sa inyo, merong potential person kang nakilala at na love at first sight ka sa kanya. Marami siyang magandang katangian at saka itong person na ito ay posibleng single parent. Meron siyang alagang hayop. At ang ilan na nasa relationship, 4 na cards na yung nagsasabi na strong at committed ang relasyon nyo ng person mo. King of Wands, the Chariot at 2 of Cups. Itong cards naman ng person mo ay victory at saka success ang ipinapakita sa career, sa business at saka sa love. Kasi natagpuan na rin ng person mo kung ano yung makakapagpasaya sa kanya na career, kung saan yung passion niya. Ganun din sa love. At ang tingin niya sa person niya ay soulmate. At saka pinapakita rin na ang ilan sa inyo, pareho kayo ng gender ng person mo na magkarelasyon. Pero medyo weird. Kasi sa cards mo at saka cards ng person mo, meron pang ibang person na pinapakita. Maybe, pareho kayo o kaya yung person mo lang ang may karelasyon pero hindi pa kasi sila officially hiwalay. Sa financial, maganda yung pasok ng financial sa'yo sa career o kaya sa negosyo. Kaya ang ilan sa inyo, marami kang gustong bilhin. Pwedeng ticket, magta-travel ka o kaya magbabakasyon kasama yung loved ones mo. Or ang person. Kanina pa to pinapakita kahit dito merong alagang hayop na nagsiselos. Aso ba yung alaga ng person mo? Iniisip kasi nung pet, pamilya din siya kaya wag mong baliwalain. At saka sa financial, magaling kang mag-manage kaya ipagpatuloy mo lang ito na mabalanse. Sa mga single, nakadalawang cards ka na yung potential person ang magbibigay sa'yo ng long-lasting na relasyon at saka seryoso siya. Huwag kang mag-focus sa past at huwag magpaka-busy. Ang ilan na nasa relationship ay maging sweet ka sa person mo, yung magkaroon kayo ng time together at saka communication. Yun yung gustong-gusto niya. At saka ito rin yung paraan para mas lalong tumibay yung relasyon nyo. Ito naman yung sa relationship nyo. 3 of Swords, the Star, at 8 of Pentacles. Isingit ko lang to guys kaya nagsiselos yung pet mo or nagtatampo siya kasi hindi na kayo naglalaro or wala ka nang inuutos sa kanya. Halimbawa sit, bark, yung mga ganun ba. Sa mga cards, pinapakita na meron kang sitwasyon or personal problem na gusto mong i-open sa person. Huwag kang mag-alala kasi mauunawaan nung taong makikinig sa iyo. Sa kalusugan, iwasan na ma-stress para hindi maapektuhan yung puso mo. Magkakaroon ka ng healing ang ilan sa inyo kung meron kang sakit. Kasi, disiplinado ka at saka patient. At saka ang ilan sa inyo, simula nung nagkasakit ka, nagdoble ingat ka na. Mas lalo mong napoprotektahan yung kalusugan mo. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema, kaya wag mong sabayan yung person mo. Makinig ka sa kanya kung ano yung problem para masolusyonan mo ito.
Kasi dalawang cards yung nagsasabi na hindi lalala yung problema nyo. Lalo na kung merong isang person na matyagang makikinig. Ang ilang single, kasi future na to magkakaroon ng betrayal sa relasyon. At ang masakit nito, kilala mo pa yung person. Pero, wag mo hayaan na maulit ito muli sa susunod na makakarelasyon mo. At kung ano man ang sabihin ng person patungkol sa betrayal, pakinggan mo para matuto ka din. Para makaiwas ka na magkamali sa future. Pero base sa mga naunang cards sa mga single, makikilala mo na yung the one. May posibilidad na nakilala mo na siya, pero nawala siya sa iyo. May naiba sa sitwasyon mo Maybe wrong timing, or hindi mo naramdaman na ito na pala yung person na para sa iyo. Pero wala namang imposible sa nakatadhana kahit na dumaan na ito sa iyo. Kung para sa iyo, walang makakatutol. Itong 10 of Cups, ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay, sa karir mo, sa financial, sa negosyo, o kaya sa love life, may susuporta sa iyo ang person mo, ang family mo, at saka mga kaibigan na napagkakatiwalaan. Itong 10 of Pentacles naman ay magkakaroon ng ending ang sitwasyon na kinakaharap at magsisimula ulit ng panibagong stage ang buhay mo. Siyempre may hirapan kang iwanan kung ano yung nakasanayan, pero kung babalikan mo ito kapag nasa future ka na, ito pala yung best para sa iyo. Itong the Hierophant naman nagsasabi na sa happiness or sadness na nangyayari sa buhay mo, huwag mong kalimutan na magdasal para malaman ni God na hindi ka lang dapat tulungan sa kalungkutan kundi pati na rin sa kasiyahan.